Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga televiewers sa YouTube at sa Facebook Live. Kamusta na po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kami dito ay ox na ox lang. Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Kasama natin ngayong gabi, walang ibang Abogada de Campanilla, Attorney PG Galan. Good evening, Attorney. Good evening. Thank you. Napaka-energetic Oh, to start syempre, the year. Good evening sa lahat ng mga Yes. nanonood ngayon. Happy New Year sa lahat. Yan, oo nga. Parang kailan lang Happy New Year, parang after that, parang tapos na yung mga buwan. Ang bilis ng oras Bilis talaga. Parang feeling ko 2025 pa rin. Oo nga. No? Hindi, pero sa cheque, 26 na, huwag ka Huwag magkakamali. kakamali. Oo, naku, nangyayari sa anak ko. Diyos ko. Oo. Daming tapon. Oo nga, Although, alam mo, sayang. konti na lang nagche-check ngayon, ha? Really? Dahil online na? Oo. Naku, ang daming fraud sa online. Oo nga, ang daming mag-iingat. Oo, iba ang na. daming mga scam pag online, which is dinudulog nga sa atin dito. Oo nga, diba? Iba na ang challenges ngayon sa mundo natin, sa financial world. O, alam mo, yun ang gusto ko itanong kay Attorney PG. Dahil nga, iba na ang panahon ng panloloko ngayon. Ay, oo. Oo. Kaya iba na rin ang batas Digital. natin. Oh, iba na rin ang mga batas natin ngayon, 'di ba? Nung ako'y nag-aaral wala naman yung mga cybercrime. Correct. Oo. Mga data privacy na 'yan. Wala. Pero Ngayon, ngayon kailangan Safe Spaces Act pa. Yung Oo. anti-voyeurism. Yes, Ganyan, di ba? no? So, napag-aaralan nyo yon, Attorney, sa inyong recurrent Oo, MCLE. MCL. At saka kahit naman well, all lawyers naman kahit paano pag sinabing lumabas yung bagong batas na yan kailangan namin aralin. The principles are the same. It's just that syempre iba lang yung acts na. Oo. Pero ngayon, parang much easier na, Attorney, dahil ngayon may Google na eh. Oo, Google. At saka ngayon, ChatGPT. May chat. AI. Napakadali ng AI. ChatGPT. At saka pwede ka na magtanong. AI will replace us all. OMG! You Hindi. cannot replace us. Dahil I sa aming know. kadaldalan, I know. I do not think so. Hindi, pero ngayon, ang dami kong nakikita. Nakakatakot di ba? Really? Hindi ko alam kung totoong, kahit yung video Di mo alam kung totoo o Oo, hindi. parang totoong tao na Totoo ka dyan. Kasi dati parang makahalata mo namang gawa-gawa lang. Pero ngayon, parang ang hirap It's very na, no? sophisticated. So, So really. paano mo ngayon ipipin ang isang tao kung ganyan ka-advance? Pero alam mo, ang masamang tao may traces at may traces talagang makikita mong may pagkakamalit, may kasalanan siya. Ang naging epekto lang yan ngayon na kunyari kung may video evidence, Yes. hindi agad-agad na sasabihin na totoo na conclusive ngayon ha. Really? Kasi you have to prove dati na conclusive na yun dahil Oo. wala namang AI. Pero ngayon kung kahit sobrang totoong itsura pero you have to na kunyari kaming abogado na hindi agad-agad yan, you have to prove na it's real. Pahirap na Pahirap o ano? pahirap. Oo, sakit sa ulo. Ba't kayo ganyan? Ba't ang dami niyong iniimbentong yan, sabi ni Direk, kakaiba? totoo yan, kailangan ng Diba? digital literacy. Actually, kailangan rin ngayon ang ating, yung mga pag-aaral, yung sa mga bata ngayon. Kasi nung we're at that stage na we see the effects but we weren't taught it to how to That's very true. protect ourselves against. Hindi That's natin very alam yan. true. Kung tayo, di ba, we grew up na hindi naman natin alam yan. Correct. But we see the effects, tayo na peperwisyo. Totoo. Now that we know that it's real, it's happening, it's part of our world, nasa ating sa edukasyon na kailangan yung mga susunod naman na henerasyon maalam na. Yes. I'm sure yung mga abogado natin na recently nakapas ng Congratulations. bar. Mga Congratulations. panyero at panyerang bago. Hello. Mga bagets na panyero at Oo, panyera. bata. Tandaan nyo, ako ay banyera lang. Anyway, ito na mga numerong pwede ninyong tawagan. Ano yon? Sa mga Globe users, it's 0954-310-0331. At for the Smart naman, it's 0961-770-8807. Ako, medyo parang nakalimutan ko ng konti.
Nagpaskot lang lahat. Nag-break lang eh, di ba? Nakakalimutan. Give me a few more days. Ayan na. Alam na natin Sige. ulit, oo. Pwede silang mag-iwan, di ba, ng mensahe. Nandito sa Facebook page namin, sa TVUP. Pwede rin doon. Anyway, so eto na. Let's start the ball rolling. Ayan na, buena Eto mano. na. Para sa akin. Para sa iyo, buena mano. Si sa 2026. Jessa. Siya ay 24 years old ng Pasig City. I started working in my current company just last July 2025. Bago lang. Since then, walang tax sa kinakaltas sa payroll ko, pero regular naman ang government contribution. Recently, HR informed me that there is a large tax due. And it feels like I'm being blamed for not informing them sooner. The amount now is so big na parang 2 months of salary ko na ang mababawas. I want to ask for guidance. Do I have any recourse in this situation, or was this my responsibility as an employee? Ay, tax ito eh. Oo nga, tax. Actually, Oo. okay. Pero yung tax, kung mapupunta sana sa tama, okay na ako. Oh, yan na tayo. Yan na tayo. Okay. Hindi, joke 2026 lang. na yung pa rin ang ating ano, no? Yung pa rin yung issue eh, di Oo ba? nga, ang ating buwis, okay. Oo. Hindi. It's not your responsibility as an employee. Kasi kung salary yan, ang withholding agent ay ang employer. Ay! So, dapat ang employer ang nagwi-withhold ng tax para sa iyo. Under the law. Okay. Kunyari, di ba, kung ikaw, lahat naman ng tao dito, kunyari kung ikaw yung pasweldo, pag nakukuha mo na yung sweldo mo, less taxes na yun dapat, di ba? Kasi Pero dapat, di ba, every month yun? every month nakabawas na yun. Pero ang pag-remit ng employer, I think quarterly. I don't know if I they see. do So, ano that. yun, attorney? So- Pagkakaltas doon sa tax, hahawakan muna ng employer, ganun ba yun? Oh, actually, bawas na yun. Withholding. So, kailangan, for example, kung ang sweldo ay 10,000. Okay. Tapos, so, depende sa tax bracket mo, di ba, yung rate mo. Correct. At saka yung mga iba pang binabawas, like sa pag-ibig, sa ganyan. Oo. Ibabawas na yon. Ang makukuha mo na lang, net, kung ano yung salary mo. So, ngayon, hawak na employer? dapat ang employer ang nagwi-withhold, hindi ang saang employee. Ang mga kasi usually it is the payer who has the duty to withhold and to remit. Okay. Oo, kasi- So, kailangan, yung pera na yun pala, nakatago para i-remit ng employer afterwards. Yes. So, dun sa nag-text sa atin, ay kasalanan ng employer mo yun kung bakit di ka binawasan tapos ngayon ay ikaw ang sisisihin, di ba? Paano na yun? Pero kasi hindi mo naman maiiwasan, may utang ka na tax, di ba? Dahil kayo nasweldohan. Hindi ba pwedeng utay-utay? Yun na nga. Kasi pwede mo i-report yung employer mo sa BR na siyang may really? kasalanan eh. Hindi ikaw eh. Hindi ka binabawasan eh. Kasi duty yan ng withholding agent, which is the employer. Pero bakit ganun ang laki? Sa totoo lang, ang taxes Kung July, naman, kailan siya monthly yun. kung kailan siya nagsimula eh. July 2025. Oo, kalahating taon. Kalahating taon. Oo. Magkano kaya sweldo niya? Hindi Ba't ko ang laki? Ang laki ng sweldo mo, friend. Equivalent na to 2 months raw eh. Kung 2 months yun, di ba sabihin malaki yung sweldo mo. Ay, diba? Kasi usually, Sana pero all, teka oh. muna ha, wait a minute, kaping mainit. Alam nyo, may bracket din pala yan ha. Tama yung Yeah. sinasabi mo, attorney, na every year, kung kunwari ang bracket mo ay hindi ka naman taxable dahil Yes, oo. alam ko 150 ba yon or 250 Parang per year. Kung less than a Kung certain yan lang, amount, I'm not oo. sure kasi minsan ina-adjust na lagi yan. Can you check please? Oo, tax. Yung minimum na hindi na wala kang income tax. Oo, kasi 'di ba, ikaw na lang yung minimum Yung wage earners usually yan. Wage, Pero salary hindi lang. that's not subject to income tax. Ayan. Salary. Oo, yan. Yearly. I think annual salary yan eh. Kung if it's below something, then zero. Oo, Wala kang babayaran. wala kang babayaran. Mukhang siya may kailangang bayaran. Di ba laki sweldo niya? Actually, kasi ang ating income tax rate is a progressive one. Oh, ayan na 250 nga. 250, Oh, oh, 'di ba? Oo. So salaries below a certain threshold, specific Are, benefits is free and from minimum tax, wage earnings are exempted from tax. This includes annual taxable income up to 250,000 Kasama ang pesos. 13th. Pag 13th month pay naman, 90,000 and below, walang tax. Anything above 90,000, 90,000 a year. up to 90,000, yung 13th month pay.
and other benefits. Is that a month? Per month ba yun? Ang 13th month pay, isang time binibigay yan, di ba, at the end? Malaki nga Malaki sweldo naman. mo para maging 90,000 ang 13 Kasama pa rin yung month pay other mo. benefits. Oh, ayan. Anyway, kausapin mo yung employer mo na dapat kayo hindi ko kasalanan Sa niya. tingin ko matatanggal siya sa trabaho. Kasi nanisi pa siya. Pero ating tax Pero totoo naman, dapat sila masisi, no? Oo, Hello? hindi ano. Oo. Kasi alam mo ang reasoning nun, kasi kung ikaw nasweldohan ka na nung parang gagastusin mo na yun, di ba? Dahil hindi mo nababayaran yung taxes. May mga bills ka na dapat na May mga babayaran. bills mo na. So, yung gobyerno naninigurado, bago ka bayaran mo rin kami. Ay, ayoko sabihin makapal sila. Diba? Ganun yun, diba? Hindi naman. Ang may para sigurado mabayaran kami, ikaw na magpapasweldo dyan, Ang magkakaltas. at bigay mo na sa amin agad. At baka Sige. magastos pa ng empleyado mo. Correct. Sa iba. Ayoko na Paano magsalita. Baka iba masabi ko. Ito naman, si Lace ng Bulacan. Hi, Lace. Caller natin from Bulacan. Magandang gabi sa'yo, Lace. Ano ang Tagalog ng lace? Lasso. Magandang araw po, attorney. Hindi ko alam. Tama ba? Ay, magandang gabi, lace. Yes, Lace. Anong tanong mo kay attorney? Lace. Lace. Hello po, magandang araw po. Ay, yes. Anong tanong natin kay attorney, Lace? Hello po. Ay, ba't hindi niya tayo marinig? Hindi mo kami legal naririnig, advice Liz. regarding sa situation ko ngayon. Okay, ano yung situation mo? Hello po. Yan- Yes, we can hear you. Go ahead. Ay, hindi mo kami marinig. Hello po. No audio si Liz. Walang audio. Hindi niya kami marinig. Lace, can you hear me? Ayusin muna natin yung ano. O, sige, balikan natin si Lace, ha? Sige, Lace, balikan ka namin. Promise. Okay. Si Marco naman, siya ay 28 years old ng Mandaluyong. I recently found an engagement ring in my partner's bag. Huh? And suspected she was cheating. So hindi galing sa kanya. To confirm, ay, parang foreigner yung nagte-text. Oo. To confirm, I accessed her Gmail at 3 a.m. and used it to check her Instagram and Facebook accounts, taking screenshots as proof. She woke up, saw the security alert, and is now threatening to sue me for accessing her accounts without permission. I regret my actions and know I should not have done it, but I felt desperate to protect myself from being manipulated. My question is, what legal case can she file against me, and what are my options? Ang unang option mo Nakakasad yan. ang unang option mo ay to say sorry. Okay, sinabi na nga niya sorry eh. Kasi nga nalaman. Actually, she does have a case against you kasi to access one's email, SOCMED. Bawal yun. Oo, under the Data Privacy Act, bawal yun. So kahit mag-asawa, Oo naman. tanong lang kasi di ba magjowa-jowa, di ba? Pati nga ng cellphone mo, kung sigurado kung ako lang talaga, sure? Ganon. Once ibigay mo, the consent na yun. Okay. Yes. Babae ba ito lalaki? Nakalimutan ko pangalan niya, friend. Niya, hindi. Marco. Si Marco, so lalaki siya. So, siya yung tumingin. Oo. So kung hindi ka nagpaalam, Marco, pwede ka nga naman kasuhan ng iyong... Pwede ba niyang gawing defense yun? Kasi nakita ko may engagement ring sila di tinignan ko. Ang tanong ko, Marco, kung nung nakita mo, ano ba nakita mo? Baka naman bigay ng tatay niya yun, ay di, lalo na siyang lagot. Diba? Kaya nga, madaming namamatay sa maling akala. Ayan. Oo. Magmarugdob ang damdamin. Diba? I don't know kung ano yung circumstances ng engagement ring, Marco, pero mali yung ginawa mong... Paano na yun? Although alam mo, madaming gumagawa niyan. Diba? Secret. Oo, diba? Alam mo yung mga... Kaso ngayon may alert na ngayon Pag nabubuksan mo, may alert. Matalino ang ang girlfriend mo. Oo nga. Oo, Paano na yun? Sorry siya. Pag hindi tinanggap, kakasuhan siya. Paano? Practically naman, kung mga ganyan, kahit naman kasuhan siya, minsan naman ay pinagsisettle na lang yan ng pagdating sa... Korte. Oo kasi parang, kung ganyan, kung ako, di ba, maghiwalay na lang sila. Kung walang tiwala sa isa't Oo isa. nga. Di sabihin, hiwalay kung hiwalay. Ganon. Diba? May engagement rin, Diyos ko, bakit naman pa ikaw magsistay pa, Marco? Kung tama ang suspetsa mo, Paano kung
medyo sabi niya, sige, I will say yes to that, but you have to give me certain amount of money. Ako naman, alam mo naman ako, scriptwriter ako. Ganon. Paano kung ganon? Ang suspecha ko, kung ganyan, kailangan may kasulatan na hindi na sila. Magkakaso. Oo. Pero, Diba? Pinagkakitaan pa siya. Oo, pero kung ganyan na rin lang ang relasyon nyo, maghiwalay na lang True. kayo. Oo, di ba? Na umaabot sa ganyan. Hindi maganda yung ganyan. Oo, diba? Okay, sige. Si Lace ng Bulacan, nagbabalik. Magandang gabi muli, Lace. Magandang araw po, attorney. Ayan. Yan. Naririnig mo na kami, Liz? Opo. Ayan. Okay, Sige. go. Shoot. Okay po. Hindi lang po ako ng legal advice. Kasi po, meron po akong property na na-acquire kay Pag-ibig. Okay. Ngayon, bago ko po siya kinuha, aware ako na occupied. Aware ka na? Occupied. Occupied. Kung baka may tenante. So, opo. May nakatira pa. nakatira po. Mm. Ngayon po, nung bago ko siya permahan kay Pag-ibig, nakausap ko naman yung nakatira na willing sila umalis. Okay. So, bibigyan ko lang sila ng 20,000 para makapag-upa sa iba. Ikaw ang magbibigay ng 20,000? Bait mo naman, Opo, Liz. in-offer ko na opo. Oo. Nag-offer siya Para ng po 20. wala nang mga issue. Oh, okay. Pumayag. May kasulatan kayo? Wala pa po. Bali, yun nga po ang nangyari. Ang sabi ko po, sige po, ipupursue ko kay Pag-ibig, kukunin ko yung property. Yung nakuha ko na po yung property, I have the papers na po lahat. Pagbalik ko po dun sa tenant, ayaw na nilang umalis. At hihingan na po ako ng 300,000. Ay, naman. Okay. Unang tanong ko, yung stay noong tenant doon, may kontrata siya with the old owner? I'm sure binibili mo Hindi yan. po. Ha? Illegal occupant po siya. Ay, di, Diyos ko, bakit naman siya hihingi sa'yo? Kung illegal occupant siya, i-eject mo na lang siya. Hindi, pero ang tanong ko doon, Oh. paano siya nakatira doon? Di ba binili mo yun sa Pag-ibig? So, alam ba ng Pag-ibig Opo, fan na nakatira siya doon? installment po siya. Hindi, umutang siya sa Pag-ibig, pero binibili niya from another owner, no? Tama ba ako, Liz? Opo. Oo. Opo. There's a previous owner to that. Tapos, para mabili niya yon, umutang siya sa Pag-ibig. Pwede kasi. Akala ko yung mga ino-auction ng Pag-ibig, hindi. Hindi po. Hindi. Tama po. Tama po yun. Yung ino-auction po ni Pag-ibig. Alam ni Pag-ibig na may tenant doon. Opo. May ganun. May ganun. Well, okay, kung illegal naman yan, kung Hindi, illegal. pero tanong lang last na ha. Who has the responsibility? Hindi, ang tanong ko lang, so alam ng Pag-ibig Fund na merong nakatira pa doon. Yung nakatira doon, siya ba ang umutang? At hindi niya nabayaran? Ayun nga po. Na-verify ko po kay Pag-ibig na hindi po siya. Bakit siya nakatira doon? Illegal nga, parang illegal Nagskwami. Oo, nagskwami siya. Opo. Okay. Alam mo, pabarangay mo na lang yan. Correct. Ayun na nga po, attorney. Oo. Galing na po ako ng HOA. Galing na rin ako ng barangay. Nagmamatigas po sila. For the Okay. ejectment case naman daw po, hindi daw po kasi ako tutulungan ni Pag-ibig doon. Well, actually nga kasi, Dapat- pag ang bahay ay, or any property is acquired via auction, it is the responsibility of the buyer usually unless there is an agreement to the contrary, diba? Baka kasi as is, where is yung binenta sa kanya. Yes, po. Diba? So, ganun nga yun. So, kung nagmamatigas siya, despite barangay, despite HOA, na yan, court case na yan for forcible entry and unlawful detainer. Or, yun lang ang fancy way of saying, ejectment. So, magfa-file siya sa korte ng ejectment case. Yes. So, Mabilis ba yan, mabilis attorney? lang yan. Summary procedure lang ang ejectment case. Tapos noon, usually wala pang mga ilang buwan lang yan ngayon. Oo. Tapos pag nakuha mo na yan, magkakaroon ka ng execution at papa-eject yan. Ang sheriff na ang bahalang Yan. magpatanggal sa kanila. Yan. O, nakuha mo. So, good luck sa'yo, Opo. ha? Bilisan mo na lang kasi summary procedures naman daw yan, eh. Yes, so ayun na nga lang, kailangan mong kumuha ng abogado. Abogado. Okay? At ano yan, may pera ba sa tingin mo? Ito, attorney, no? May pera ba yung taong yon sa tingin mo? Nagtatrabaho?
Opo, may yung property po, nagtayo po siya ng tindahan eh. Oo, kung yung hinihingi ng 300,000, Diyos ko, mas mura pa siguro ang babayaran mo sa abogado. Hindi, ang tanong ko, pwede ba siyang makasingil ng danyos? May mapapalabas siya. Meron naman, pero Ang usually... sabi niya po, pinagawa niya daw po yung property. Anong katunayan niya, hindi naman ikaw ang may-ari dati. Correct, di ba? So, mahirap naman yun. So, summary procedures pa rin ang... Summary, ang forcible entry, an unlawful detainer, or the fancy way of saying ejectment case. Ayan, okay? Nakuha mo? Opo, Kakasuhan mo na salamat. talaga, ha? Kasi kesa naman 300,000, Diyos ko, magbayad ka na ng abogado. Sabi mo sa kanya, hello? Ibabayad ko na lang sa abogado to. Oo, sige ha. Sabi mo sa kanya, hello? O, sige. Okay, Lace? Salamat po, attorney. Thank you. O, sige. Ito naman. Mula sa hello, ito naman talaga si Grace. Si Grace, Okay. Hello, Grace. Siya ay 35 years old ng Quezon City. My mom just passed away and we're trying to figure out what I'm responsible for financially. Okay, ulitin natin. Oo nga. Baka may mali. Okay, sige. Namatay ang nanay niya. At Baka ngayon, sabihin niya, baka yung responsibilidad niya financially doon Oo. sa nanay niya. namatay na eh. Eh yun nga, syempre may mga palibing-palibing. Tingnan natin kung yun talaga. Kaya she borrowed millions from hindi, family utang and ng friends. nanay niya. Utang ng nanay and friends, and even had a loan under my name, which I've paid around 800,000 already. Now people are asking me to pay the rest, and I don't know what I'm legally or ethically obligated to cover. I want to be fair but also set boundaries without ruining relationships. How should I handle these debts with no estate? Okay, walang mana. Okay. Ang minana, hutang. Yes. Okay. Pwede ba yung hutang ipinamamana? Hindi. Actually, okay, ganito yan Okay. Normally, pag namamatay ang isang tao, 'di ba? Kung at meron siyang natirang utang, yung estate niya yung... Anong ibig sabihin ng estate? Ang estate is yung natitira niyang pera. Kayamanan. Kayamanan. Ano ang mga kayamanan? Kunyari, kung meron siya pang pera sa bangko, alahas, o kotse, o any property under their names, 'di ba? Ay yun muna ang gagamitin. In fact nga, ang mana ay after mabayaran ng utang. Diba? Okay. Ang legitim or ang mana mo ay una muna babayaran ang utang, tapos kung ano yung tira, ay yun ang yung mamanahin. Ang problema ay puro utang. nga. Oo. Okay, nga, itong tanong niya, ano yung obligado siya? Una muna, dalawa obligated, legally, and ethically. I can only answer the legal. Okay? Although ethically, kung gusto mong bayaran, At kung may pera ka. walang nagpipigil sa'yo. Pero kung legally, okay. Legally, the heirs are not bound to answer for the debt of yung namatay. In short, Wala kang obligasyon. Yon. Kasi it's the estate. Kung ano man yung natira ng nanay mo. Kung walang natira, edi wala na. Okay, ang tanong. Pero, may exception. May except? Except, doon sa mga utang na kung sagan ay pumayag ka, meron kayong kasulatan bago Nasko garantor. which apparently meron siyang isa. Sabi daw niya, ginamit lang yung pangalan niya. Pero mukhang binabayaran na ng 800K So ayaw niya nang i-contest na na hindi sa kanya. Na hindi sa kanya. Parang sila yung Okay. co-borrower siya, no? Hindi, siguro ang tanong dyan, kung pumayag siya, kasi siguro, nung buhay pa yung nanay niya, baka lang hindi ako sure. Baka lang Baboy. Baka naman, baka pa lang, di pa baboy, di pa manok. Oo. So, baka tinutulungan niya yung mama niya na magbayad. Oo. Baka lang Oo. So, ganun ba na tinutulungan mo magbayad at hindi mo alam na ikaw ay under Mukhang aware siya na aware siya. Tinan natin yung niya. Parang, So, pag aware ka, at saka wala. nakapangalan talaga sa kanya yung utang sa yung borrower Yun. Pakitaas mo nga yan, Diba? friend. Diba? Okay. She had and even had a loan under my name. So kung baga, yung loan, although nabigay niya sa mami niya, yung actual lender ay Okay. borrower siya. So siguro para wala na lang away, binabayaran niya. So, pag aware siya, may responsibility siya. Hindi man aware, but it's under her name. Oo Does she nga. want to contest na it's not really hers? So, Pwede ba yun?
Pwede naman, pero mahirap. Why? Di ba? Oo. Hanggang dun lang ang responsibilidad niya. Ngayon, as to the rest, na kunyari kung may utang pa yung nanay niya sa ibang tao at hindi naman siya kasali doon, you're not legally obligated. Yan. So, Diba? even sa credit card? Yes, even sa credit card. So, kung may utang yung nanay mo sa credit card, kung namatay ang isang tao, namatay na siya, wala na. Ties with them. Unless meron ngang property that can answer for it na Ayan. under the name of your mother. Ngayon, kung wala na... Mayaman daw siya Wala. sa utang. Sa utang. Kung wala na, wala na. Pwede ka bang habulin sa sarili mong pera dahil doon? Hindi na. Ayan, okay. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang nakuha nating sagot mula kay Attorney Yes, PG. Napakaliwanag. Okay. So, dahil dyan sa maliwanag na yan, maliwanag na rin na kailangan na natin magpaalam dahil Oo wala na nga. tayong oras. Ang bilis ng panahon, parang yung 2025, ang bilis ng episode. I know, right? Parang kailan lang, di ba? Oo, tas- Alam mo ngayon habang nag-uusap tayo, parang December 2026 na ulit. Oo nga, no? At sasayaw na ulit sila. This time around, kailangan makita ko na talaga. Nagkasakit ako nun eh. Pero meron nang nahuli, di ba? Today. Today is the day. Oo nga, wag na. Pero naka-bail Mukhang maganda eh. naman ang bungad ng 2026 natin. Okay, sige. Anyway, marami tayong pag-uusapan na ganyan sa mga susunod na episodes natin, ha? But anyhow, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong gabing ito. I'd like to say hi to my papa, Jimmy and Mama Trining, and Marcial Angelico Castro, babe. And of course, maraming salamat pong muli sa inyong pagsama sa amin. Ako inyong Mare ng Bayan, Mare Yap. At ako yung abogada de Campanilla, si Attorney PG. Hanggang sa muli po. Bye! Happy New Year!